Ang tunog ng libu-libong bota ng militar na sabay-sabay na tumatama sa maalikabok na parada grounds ay halos yumanig sa lupa. Sa ibabaw nito, umalingaw-ngaw ang sigaw na tila tumutudyo sa kalangitan. Ngunit ang tingin ng malaking pulutong na ito ay nakatuon lamang sa isang direksyon, ang gitna ng plaza. Doon, isang babaeng major na nasa edad 40 ay nakatayo, walang kalaban-laban, habang ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na hawak ng apat na malalaking opisyal. Ang mayor na ranggo sa balikat niya ay walang kapangyarihan sa harap ng malupit na tagpong ito. Sa kanyang harapan nakatayo si Coronel Ramon Mon Santiago, ang pinuno ng Alpha Regiment. Isang ngiti ng maninila na tila uhaw sa dugo ng biktima ang nakapaskil sa kanyang labi. Nang sumenya si Santiago, inabot ng kanyang ID ang isang bigkis ng 12 ng sigarilyo. Psh! Nang sindihan niya ang lighter, ang bigkis ng sigarilyo ay agad na nagliyab, naging tila isang maliit na sulo. Matindi at nakakasulasok na usok ang umalpas, dumudumi sa hangin. Bitbit ang nagliliyab na bigkis, lumapit siya sa babaeng opisyal. Walang pakundangan niyang sinunggaban ang buhok nito, hinila patalikod ang ulo. Ikinapit niya ang nag-aapoy na bigkis ng sigarilyo malapit sa labi ng babae. Ses. Kasabay ng tunog ng nasusunog na balat, umalpas ang manipis na usok mula sa labi niya. Sumigaw si Santiago na tila demonyo, sapat upang marinig ng libu-libong sundalo, ibukas mo ang bibig mo, ikaw na matandang reyna. Ipapatikim ko sa iyo ang galit ng Alpha Regiment. Sige nga, tingnan natin kung makakagawa ka pa ng apoy diyan. Sa hudyat ng kanyang salita, pumutok ang isang nakakabaliw na tawanan mula sa hanay ng mga sundalo na bumabalot sa parada grounds. Nasisiyahan sila sa kakilakilabot na pampublikong pagpapahirap na ito. Ngunit sa sandaling iyon mismo, sa gitna ng matinding sakit, ang mata ng babae ay hindi man lang kumurap. Sa halip, naging mas malamig at matatag ang tingin niya. Ginamit niya ang huling lakas niya upang pilipitin ang katawan niya at mariin niyang dinaganan ang pangalawang butones sa itaas na bahagi ng kanyang fatigues uniforme. Ang tila ordinaryong butones na iyon ay isang covert signaling device na gawa sa espesyal na material. Click! Isang napakahinang tunog na walang nakarinig. Ngunit iyon ay isang silent signal na may kategoryang pambansang krisis, na direktang ipinadala sa Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Inakala nilang binabastos lamang nila ang isang daga. Nagkamali sila. Sinindihan lang nila ang mitsa ng isang atomic bomb. Ang opisina ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, CSAFP, Camp Aguinaldo. Hating gabi na, ngunit ang mga ilaw ng Quezon City na nakikita sa likod ng malaking bintana ay tila hindi natutulog. Isang mas maliwanag at malamig na liwanag ang pumupuno sa loob ng opisina ng CSAFP. Ang liwanag ay nagmumula sa isang desk lamp na nakalagay sa ibabaw ng malaking kahoy na lamesa sa gitna ng silid. Sa harap ng lamesa, nakaupo ang isang babae. Ang apat na bituin sa balikat niya ay nagniningning na tila diamante, na nagpapatunay na siya ang pinuno ng buong AFP. Siya si General Elena Elsa Reyes, ang CSAFP. Siya ang unang babaeng CSAFP sa kasaysayan ng militar at isang buhay na alamat. Ngunit ngayon, ang mukha niya ay nababalutan ng malalim na pag-aalala, sa halip na ang autoridad ng isang Supreme Commander. Ang tingin niya ay nakapako sa isang itim na folder na nakapatong sa lamesa. Ito ay ang highly classified na report na may codename na Pandora. Ito ang resulta ng lihim na investigasyon na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga tauhan sa loob ng ilang buwan. Ang nilalaman ng report ay kakilakilabot. Ang Alpha Regiment, na kilala bilang elite unit, ay naging pugad na ng mga tiwaling sundalo na pinamumunuan ni Coronel Ramon Santiago. Ang pagnanakaw ng supplies at katiwalian sa personnel ay pangkaraniwan, daandalis. At nahuli rin ang ebidensya na nakikipagsabwatan sila kay Teniente General Hector de la Cruz, ulo ng Defense Acquisition, upang tumanggap ng mga depektibong kagamitan kapalit ng malaking suhol. Ang problema ay masyadong malalim na ang ugat ng katiwalian. Si Teniente General de la Cruz ay ang taong kumokontrol sa programa ng pagbili ng kagamitan ng militar sa loob ng huling 20 taon, na nagtatag ng sarili niyang malaking kaharian. Maraming general sa loob ng militar ang nakatali sa kanyang pera at impluensya. Si Santiago ay isa lamang enforcer na nakabitin sa dulo ng malaking sapot ng gagamba na iyon. Tok-tok. Kasabay ng maingat na katok, pumasok si Coronel Javier Cruz, ang kanyang Chief of Staff. May dala siyang mainit na tsaa. General, baka gusto niyo pong magpahinga muna. Hindi tumingala si General Reyes at mahinang nagtanong, Coronel Cruz, kung ang gitna ng puno ay nabubulok, ano ang dapat gawin? Nag-alinlangan muna si Coronel Cruz bago sumagot, kailangan nating putulin ang bulok na bahagi. Kung kailangan, puputulin natin ang buong puno. Putulin, bulong ni General Reyes, at tumayo siya. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang Manila skyline. Ang problema, hindi natin alam kung hanggang saan ang bulok na bahagi. Sa labas, mukha itong napakalaking puno.
Kung magmamadali tayong gumamit ng kutsilyo, baka ang malulusob na sangalang ang maputol, at makatakas pa ang tunay na halimaw. Dahil si De La Cruz ay ang uri ng lalaki na madaling puputol sa sarili niyang paa upang makatakas. Naunawaan ni Coronel Cruz ang intensyon niya at maingat na nag-alok, bakit hindi po tayo mag-organisa ng isang joint investigation gamit ang military police at intelligence support? Sa inyong direktang utos, General. Ilan kaya sa kanila ang hindi nakasabit sa sapot ni De La Cruz? Malamig na tanong ni General Reyes. Ito ay isang problema na kailangang hawakan ng tahimik at matalim. Kung gusto mong hulihin ang gagamba, kailangan mong pumasok mismo sa sentro ng sapot. Magpanggap na pre nang walang nakakaalam. Namutla ang mukha ni Coronel Cruz. Napagtanto niya ang iniisip ng kanyang pinuno. General, huwag po. Delikado. Kung may mangyari sa inyo, mas mahalaga ang dangal ng AFP kaysa sa personal kong kaligtasan. Matapang na pinutol ni General Reyes ang kanyang salita. Bumalik siya sa lamesa at binuksan ang maliit na pinto sa loob ng kanyang opisina. Iyon ang kanyang personal rest area at changing room. Tahimik niyang tiningnan ang general's uniform na may 4 na bituin na nakasabit sa dingding. Ito ang bunga ng kanyang karangalan na nakuha niya sa dugo at pawis sa loob ng ilang dekada ng serbisyo. Walang pag-aalinlangan, inalis niya ang kanyang uniform coat. Ang bigat ng 4 na bituin sa kanyang balikat ay naglaho. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa sulok ng aparador. Sa loob ng kahon ay may luma at kumupas na fatigues uniform ng isang mayor na may mga bakas pa ng mga taon ng pag-ensayo sa field. Ito ang huling uniforme na sinuot niya sa active field unit. Sinukat niya ang luma niyang fatigues at ikinabit niya sa dibdib ang luma niyang name tag na may nakaukit na Mayor Elena Reyes. Ang anyo niya sa harap ng salamin ay hindi na ang CSAF na pinuno ng AFP. Siya ay isa na lamang ordinaryong mayor na babae na galing sa logistics unit. Maayos niyang tinali ang kanyang buhok at nagsuot ng horn-rimmed glasses sa kanyang walang makeup na mukha. Ang matalim niyang tingin ay perpektong naitago sa likod ng ordinaryong salamin. Nang lumabas siya sa rest area matapos maghanda, si Coronel Cruz ay natigilan at walang masabi. Nagduda siya sandali kung ang babaeng nasa harap niya ay ang general na pinaglilingkuran niya. Kinuha ni General Reyes ang isang ordinaryong deployment order mula sa kanyang lamesa na may pamagat na pagtatasa ng suporta at pangangasiwa sa logistics ng Alpha Regiment. Habang wala ako, ikaw na ang bahala sa lahat ng opisyal na gawain. Iulat mo sa Malacanang na nagbakasyon ako pansamantala dahil sa health reasons. Walang sinuman, kahit ang Pangulo, ang dapat makaalam kung nasaan ako. General, nanginginig ang boses ni Coronel Cruz. Tinapik ni General Reyes ang balikat niya. Huwag kang mag-alala. Nangangaso lamang ako ng daga. Isang napakalaki at sakim na daga. Sa ganoon, tahimik siyang umalis sa opisina, iniiwan ang lahat ng kanyang kapangyarihan at karangalan sa silid na iyon. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa pasilyo ay hindi na ang mabigat at may awtoridad na tunog ng sapatos ng isang general. Iyon ay ang tahimik na yapak ng isang ordinaryong mayor na walang pumapansin. Ang Empress ay naglaho. Ngayon, tanging isang mouse na kusang naglalakad papasok sa lungga ng leon ang natira. Ang entrada ng Alpha Regiment ay abala mula pa umaga. Sari-saring military trucks ang lumalabas-masok, nagpapataas ng alikabok. Ngunit, taliwas sa masiglang atmosfera, ang hangin sa buong base ay tila malabnaw at madilim. Tila, sa halip na ang malamig na amoy ng bagong kagamitan, ang naghahari ay ang amoy ng kalawang at luma na mantika. Isang lumang jeep ang huminto sa harap ng main gate. Ang bumaba mula sa sasakyan ay si Elena Reyes. Nakasukbit sa kanyang balikat ang isang malaking pack ng militar. Bagamat nakakapanibago ang bigat ng kagamitan, ang likod niya ay hindi man lang bumaluktot. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga sundalo ay tila maayos, ngunit walang sigla sa kanilang mga mata. Tila sila mga bahagi ng makina na gumagalaw ng walang kaluluwa. Habang naglalakad siya patungo sa regimental headquarters, maraming sundalo ang nagdaan sa kanya. Ang tingin nila ay hindi lang kuryosidad sa isang bagong dating, kundi halatang paghamak at panlalait sa isang babae, lalo na't matanda. Ramdam niya na sa lugar na ito, ang mga babae ay hindi katuwang kundi panlarawan o target lamang ng pagwawalang bahala. Huminto siya sandali upang huminga sa harap ng pinto ng opisina ni Coronel Santiago. Mula sa loob, naririnig ang malalakas na tawanan at ingay ng ilang lalaki na umalingaunggaw sa pasilyo. Tila hindi opisina ng commander ng militar kundi pugad ng mga lokal na goons. Tok-tok. Nang kumatok siya, isang naiinis na boses ang sumagot mula sa loob, "Sino yan? Pasok." Binuksan ni Reyes ang pinto at pumasok. Ang silid ay puno ng makapal na usok ng sigarilyo, nakakasulasok na amoy ng pabango at pawis, halos masakit sa ulo. Nakaupo si Coronel Ramon Santiago sa gitna ng malaking lamesa, mayabang na nakapangalumbaba, at sa mga sofa sa paligid niya nakakalat ang 4 na opisyal.
Sila ang mga cancer ng Alpha Regiment, ang Alpha 5. Tiningnan ni Reyes ang mukha ng bawat isa. Sila ang mga mukhang nakita niya sa mga larawan ng report. Coronel Santiago, Teniente Coronel Tomas, De La Rosa Operation Chief, Teniente Coronel Javier Ramos Logistics Chief, Mayor Oscar Panganiban Personnel Chief, at Master Sargento Benny Torres Regimental Sergeant Major. Sila ang mga tapat na aso ni Santiago at mga haligi ng katiwalian sa kaharian na ito. Hinarap ni Reyes ang mayabang nilang tingin at sa isang boses na hindi man lang nanginginig, nag-ulat siya. Nag-uulat po. Mayor Elena Reyes, inatasan akong magbigay ng pagtatasa sa logistics at pangangasiwa ng Alpha Regiment, nag-uulat po. Umalpas ang kanyang boses sa silid, ngunit ang bumalik ay hindi sagot kundi tawanan at panunuya. Si Mayor Panganiban ang unang nagsalita. Tiningnan niya si Reyes mula ulo hanggang paa at may malaswang sinabi. Wow! May pinadala ang headquarters na mahalagang bisita. May babae na pala sa unit natin at mukhang may karanasan na sa serbisyo. Hindi ba ito na ang edad mo para magretiro at humanap ng asawa na pwede mong gawing shuttermate? Ang ibang opisyal ay nagtawanan ng malakas. Nagbuga ng mahabang usok si Santiago at naiinis na sinabi, mga walang kwentang gawain. Pagtatasa. Ano ang kailangan pang pagtasa sa Alpha Regiment na ako mismo ang namumuno? Pwede namang maglaro ka na lang ng mga papeles diyan at umalis ng tahimik. Bakit kailangan pang magpadala ng tao? Kinurot niya ang sigarilyo sa ashtray at sumenyas kay Reyes. Mayor Reyes, tama ba? Naiintindihan ko ang misyon mo, pero hindi ito ang lugar para sa isang ale na tulad mo. Bibigyan kita ng isang lamesa sa sulok ng supply room, kaya doon ka na lang at magbilang ng alikabok. Huwag kang makialam sa trabaho namin at huwag kang maging gulo, naiintindihan mo, iyon ay isang utos at isang malinaw na paghamak, ngunit walang emosyon na ipinakita ang mukha ni Reyes. Tiningnan niya lamang sila gamit ang kalmadong tingin sa likod ng kanyang glasses. Masusunod po, Koronel. Magiging tapat ako sa aking tungkulin. Dahil sa kanyang pagsunod, nawalan ng interes si Santiago at nagwagayway ng kamay. Sige na. Lumabas ka na. Nababawasan ang gana ko sa pagkain kapag nakikita ko ang mukha mo. Tahimik na nagbigay galang si Reyes at umalis sa opisina ng Koronel. Pagkasara ng pinto, muling pumutok ang tawanan sa loob. Ang alin na yan, tila walang alam. Tila natakot siya sa karisma ni Koronel, ha? Ano raw ang itatasa ng ganyan? Siguro, uupo lang yan hanggang matapos ang oras niya. Pilit na binaliwala ni Reyes ang mga nakakainsultong salita mula sa likod niya at nagtungo sa kanyang opisina. Ang pinaglagyan sa kanya ay isang lumang bodega sa pinakasulok ng headquarters building, malayo sa opisina ni Santiago. Ang tanging kagamitan ay isang maalikabok na lamesa at isang umaalpas na upuan at walang maayos na bintana. Ito ay isang tahimik na panggigipit upang manatili siyang tahimik at tuluyan ng maglaho. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, si Elena Reyes ay walang balak na maglaho ng tahimik. Sa halip, ito ang perpektong lugar para sa kanya. Isang perpektong safe house kung saan maaari siyang magsimula ng kanyang sariling investigasyon nang walang nagbabantay. Ibinalaban niya ang kanyang pack at pinunasan ang maalikabok na lamesa. Kinuha niya ang kanyang notebook at sinimulang itala ang bawat mukha, katangian, at sinabi ng 5 lalaki na nakita niya sa opisina ni Santiago. Coronel Ramon Santiago, labis na chauvinistic, mayabang, at hindi tumatanggap ng paghamon sa kanyang autoridad. Malakas ang kagustuhang kontrolin ang lahat. Teniente Coronel Tomas de la Rosa, kanan na kamay ni Santiago. Tuso at mabilis magdesisyon. Malamang, siya ang utak ng katiwalian. Teniente Coronel Javier Ramos, Logistics Head, aktual na tagapagpatupad ng katiwalian, mukhang sakim. Hindi tumigil ang kanyang panulat, hindi siya nagpadala sa emosyon. Sinusuri niya ngayon ang mga personalidad at kahinaan ng kalaban sa gitna ng teritoryo ng kaaway at bumabalangkas ng kanyang estratehiya. Makalipas ang 2 linggo mula nang dumating si Mayor Reyes sa base, siya ay naging tila isang multo sa Alpha Regiment. Hindi siya nakikipag-usap kaninuman at hindi niya sinisikap na mapansin. Araw-araw, siya ang unang dumarating sa opisina at ginugugol niya ang buong araw sa loob ng bodega kasama ang mga tumpok ng papeles. Ang ibang opisyal ay nagkunwari na wala siya at unti-unti nakalimutan nila ang kanyang presensya. Ngunit pagdating ng gabi, nagsisimula ng gumalaw ang multo. Tahimik siyang naglalakad sa buong base na walang tao. Tahimik niyang binubuksan ang kandado ng supply room at ikinukumpara ang inventory sa papeles sa actual stock. Lihim siyang naglo-login sa mga admin computer at sinusuri ang mga record ng paggamit ng gasolina at vehicle logs. Sa gitna ng napakaraming datos, isa-isa niyang hinahanap ang mga bakas ng katiwalian na iniwan ng grupo ni Santiago. Inakala nila na siya ay isang matanda at walang kakayahang babaeng opisyal. Inakala nila na siya ay isang maliit na bato lamang sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi nila alam,
Ang maliit na bato na iyon ay magiging simula ng isang malaking pagguho ng lupa na magpapabagsak sa kanilang buong kaharian. Nagsimula ang lamat sa hindi inaasahang lugar. Ito ay sa isang regimental operation meeting bilang paghahanda para sa core level joint exercise sa susunod na buwan. Karaniwan, si Reyes, na taga-logistics, ay hindi kailangang dumalo, ngunit inutusan siya ni Santiago na dumalo, sa layuning mapahiya siya. Ang kaniyang masamang intensyon ay ipakita sa harap ng lahat ng mga opisyal kung gaano kawalang alam at kawalang kakayahan ang isang matandang babae sa gitna ng komplikadong taktika. Ang meeting room ay puno ng tensyon, ang mga malalaking mapa ng operasyon at mga sitwasyon ay nakabitin sa dingding at ang lahat ng key staff ng regiment ay nakaupo. Mayabang na pinamunuan ni Santiago ang pagpupulong. Ang layunin ng exercise na ito ay isimulate ang pagpasok ng enemy mechanized unit sa ating main line of defense, at ang Alpha Regiment ang sasalakay sa kanilang flank, puputulin ang supply line at wawasakin sila. Ginamit niya ang isang laser pointer upang ituro ang map at sinimulang ipaliwanag ang plan na ginawa ni Teniente Coronel De La Rosa na tila gawa niya. Ang plano ay hatiin ang main force sa dalawa, ang isa ay aatake sa harap, at ang isa ay iikot sa bulubunduking lugar upang sumalakay sa likod ng kalaban. Ano? Hindi ba perpekto? Ito ang plano na personal kong ginawa. Kung susundin ito, ang kalaban ay magiging tila mga daga na nakulong sa isang bitad. Mayabang na sinabi ni Santiago, at ang mga staff ay sabay-sabay na pumalakpak at nagpuri. Napakagaling, Koronel. Sino ba ang makakaisip ng ganitong matapang na operasyon? Perpektong plano. Ang pagpupulong ay naging isang sesyon ng pagpupuri kay Santiago, walang naglakas loob na magtanong o kumontra sa kanyang plano. Ngunit sa sandaling iyon, may tanong po. Mula sa sulok ng silid, si Mayor Reyes, na nakaupo ng tahimik, ay nagtaas ng kamay. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, ngunit may kakayahang patahimikin ang lahat ng ingay sa silid. Ang lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Sa mukha ni Santiago, lumitaw ang ekspresyon na tila nagsasabing, sino ka para magtanong? Ano, Mayor Reyes, ano ang alam mo tungkol sa operation at nagtatanong ka? Hindi pinansin ni Reyes ang pang-aasar niya at tumayo. Inayos niya ang glasses niya at nagtanong, paturo sa map. Ang kanyang boses ay matalim na tila talim ng kutsilyo. Unang tanong, sinabi ninyong hahatiin ang main force at iikot sa bulubunduking lugar. Mayroon na ba kayong nakuhang data mula sa reconnaissance tungkol sa terrain ng lugar at kung posible bang gumalaw ang malalaking unit doon? Sa aking pagsusuri, ang lugar na iyon ay may mga nasirang kalsada dahil sa mga nagdaang baha at may posibilidad na maging limitado ang mabilis na paggalaw ng isang malaking unit. Ang mukha ni Teniente Coronel De La Rosa ay bahagyang kumunot. Ang punto niya ay tama. Hindi na naghintay si Reyes sa sagot niya at nagtanong ulit. Pangalawang tanong, ang defense plan ng unit na sasalakay sa harap ay masyadong mahina. Ang kalaban ay may mas matinding firepower at mobility. Kung ang luring unit ay gumuho ng maaga, ang flanking unit ay malalagay sa panganib na ma-isolate at masira sa gitna ng teritoryo ng kalaban. Ano ang contingency plan para dito? Ang hangin sa meeting room ay lumamig. Hindi na sila tumatawa, ang mga tanong niya ay hindi simpleng paghahanap ng mali. Ito ay mga laser-like points na tumama mismo sa pinakasentro ng kahinaan ng plano. Ang kanyang huling tanong ay tila isang dagger na tumusok sa puso ni Santiago. Huling tanong, ang operasyon na ito ay nakabase sa optimistic assumption na ang kalaban ay gagawa ng gusto nating gawin. Paano kung naunawaan ng enemy commander ang ating bait at biglang umatake sa flanking unit habang nagtatago? Ang ating regiment ay masisira. Tinuruan tayo na ang digmaan ay isang labanan ng isip. Nagtataka ako kung saan sa planong ito makikita ang pag-iisip sa kalaban. Naging tahimik ang lahat, si Reyes ay hindi taga-logistics. Nakita niya ang kahinaan ng operasyon gamit ang mga mata ng isang batikang field commander na nagdaan sa maraming digmaan. Sa harap ng kanyang pagsusuri, ang perpektong plano ni Santiago ay naging tila isang laruan ng bata, puno ng butas. Ang mukha ni Santiago ay namula sa galit. Napahiya siya ng husto sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan ng isang babaeng opisyal na hinahamak niya. Ang kanyang kayabangan ay durog. Tumayo siya at hinampas ang lamesa. Boom! Tumahimik ka. Ano ang alam mo, ikaw na taga-logistics, at kumukontra ka sa plano ko? Ikaw na desk jockey na puro lang libro. Nawala siya sa kontrol at sumigaw. Sige, kung ganoon ka kagaling, patunayan mo. Tayo, ngayon din, maglaro tayo ng Wargame Simulator. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng combat experience. Itinuro niya ang wargame equipment sa sulok ng silid. Iyon ay isang hamon at isang pampublikong banta ng execution. Balak niyang durugin siya sa pamamagitan ng kanyang overwhelming skill at ipatikim sa kanya ang kabayaran ng paghamon sa kanyang autoridad. Pinigil ng mga staff ang kanilang hininga
si Santiago, bagamat may masamang ugali, ay kilala na isa sa pinakamahusay na wargame player sa Corps. Sa kabilang banda, si Reyes ay isang babae na walang field experience at taga-logistics lang. Inasahan ng lahat ang isang masaklap na pagkatalo para kay Reyes. Walang pag-aalinlangan si Reyes. Inalis niya ang kanyang glasses at inilagay sa lamesa. Nang inalis ang salamin, lumabas ang matalim at walang hangganang tingin ng isang commander na nakatago sa likod ng ordinaryong babae. Sige po, Koronel. Tinatanggap ko ang hamon. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaupo na si Santiago at Reyes sa harap ng Wargame Simulator bilang Blue at Red Team. Sa screen, lumabas ang 3D terrain ng exercise area at binigyan sila ng magkatulad na regiment-level units. Agad na umatake si Santiago. Hatiin ang main force at ang isa ay atake sa main base ni Reyes, habang ang isa naman ay iikot sa flank gamit ang armored units. Isang tipikal na atake na umaasa sa lakas at bilis. Ngunit ang tugon ni Reyes ay taliwas sa inaasahan ng lahat. Hindi niya sinubukang pigilan ang umaataking unit ni Santiago. Sa halip, umatras siya ng husto, tila binibigyan siya ng daan. Kasabay nito, sinimulan niyang ikonsentra ang kanyang artillery at air support assets sa isang tiyak na coordinate sa likod ng frontline. Ang tanga. Natatakot sa atake ko at tumatakas. Nasiyahan si Santiago at pumasok pa ng mas malalim. Walang humpay na pumasok ang kanyang unit sa defensive line ni Reyes. Tila nasa harap na ang tagumpay. Sa sandaling iyon, isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ni Reyes. Isinara niya ang huling pinto ng bitag. Simula ng bombardment. Kasabay ng kanyang mahinang utos, ang screen ay nabalutan ng mga artillery shells. Ang coordinate na inihanda niya ay ang makipot na pasukan ng isang lambak kung saan ang main force at flanking unit ni Santiago ay magtatagpo. Nabulag si Santiago sa tagumpay at kusang pumasok sa pinakadelikadong bitag. Krrrr. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang naganap sa screen. Ang armored unit ni Santiago ay naging tumpok ng nasusunog na bakal at ang kanyang infantry unit ay nakulong sa lambak at nakaranas ng matinding pinsala. Halos lahat ng kanyang main force ay naglaho sa isang artillery strike. Heish, hindi ito maaari, namutla ang mukha ni Santiago. Hindi pa tapos ang counter-attack ni Reyes. Sinimulan niya na ngayong igalaw ang kanyang main force na nakatago sa likod. Ang unit niya ay sinimulan na ngayong hunt ang mga natitirang sundalo ni Santiago na naguguluhan. Ang sitwasyon ay natapos sa loob ng wala pang 30 minuto. Lumabas sa screen ang mensahe, panalo ang Red Team. Ang unit ni Santiago ay wiped out, ang kay Reyes ay may kaunting pinsala. Isang overwhelming at perpektong tagumpay. Ang meeting room ay nabalutan ng nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng staff ay walang masabi, nakatingin sa screen at kay Reyes. Sino ba ang babaeng ito? Hindi ito ang taktika na pwedeng gawin ng isang ordinaryong mayor. Ito ay ang galaw ng isang batikang grand strategist na nanalo sa maraming digmaan. Nakaupo si Santiago, nanginginig ang kamay na nakahawak sa mouse, nakatingin lang sa screen, natalo siya. Sa larangan pa kung saan siya pinakakumpiyansa, ng kalaban pa na pinakahinamak niya, sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan. May naputol sa loob ng kanyang isip. Sa lugar ng nasirang kayabangan, ang matinding puot at galit ay nagsimulang kumulo. Nagdesisyon siya. Gagawin niya ang babaeng ito na maging irrecoverable nang mas malupit pa kaysa sa ginawa niya sa isang lieutenant noon. Sa kanyang kaharian, ang kapalaran ng isang nangahas na magpahiya sa hari ay kamatayan lamang. Pagkatapos ng masaklap na pagkatalo sa wargame, ang galit ni Santiago ay naging isang lason na bumalot sa buong base. Hindi na niya hayagang hinamak si Reyes. Sa halip, nagpa siyang gumamit ng mastuso at masamang paraan upang patuyuin siya. Ang kanyang paghihiganti ay hindi mabilis o mainit, ito ay malamig, matagal, at bastos. Ang multo sa sulok ng bodega, si Mayor Reyes, ay naging public enemy na. Naglabas si Santiago ng isang unofficial order sa lahat ng department, huwag makipagtulungan kay Mayor Reyes. Huwag magbigay ng impormasyon. Lubusan siyang isolate. Naging isang perpektong isla siya. Kapag humingi siya ng papeles sa admin, wala ang in charge. Kapag humingi siya ng sasakyan sa transportation, lahat ng sasakyan ay nasa repair. Sa mess hall, palaging walang tao sa paligid ng kanyang mesa, at sa pasilyo, umiiwas ang lahat sa kanya, tila siya ay isang insekto. Ang buong Alpha Regiment ay nagsimula ng isang malaking silent bullying laban sa kanya. Hindi lang iyon. Sinimulan siyang bigyan ni Santiago ng mga walang kabuluhan at nakakainsultong gawain na nagpapababa sa pride ng isang sundalo. Kailangan niyang manumanong itala ang serial numbers ng lahat ng fire extinguishers sa base, isang trabaho na para sa mga bagong lieutenant. Kapag natapos niya ang task na tumagal ng magdamag, inutusan naman siyang magbilang ng stock ng lahat ng shoelaces sa bodega. Ginawa niya ang pagbilang ng mga butones ng fatigues at paglinis ng kalawang sa ammo boxes. Hindi ito upang pahirapan siya physically.
Ito ay isang malupit na psychological warfare upang sirain ang kanyang pride at will bilang isang opisyal at pabagsakin siya. Nasisiyahan si Santiago at ang mga tauhan niya habang nakikita siyang naghihirap at na-frustrate. Gabi-gabi, pinagtawanan nila siya sa inuman. Ang ale na yan, ang ganda ng ekspresyon ng mukha. Siguro, malapit na yang umiyak at magmakaawa na pauwiin na siya. Ngunit hindi nila alam. Ang kanilang bastos na panggigipit ay naging susi para kay Reyes upang buksan ang pintuan ng lihim na gusto nilang itago. Ang walang katapusang inventory task sa supply room at armory ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon upang makita ang pinakamalaking kahinaan ni Santiago. Sa araw, nagkunwari siyang nagbibilang ng walang kwentang numero sa ilalim ng pagbabantay ng mga sundalo, ngunit pagdating ng gabi, nagtatago siya ulit sa bodega at sinisimulan ang kanyang tunay na investigasyon. Agad niyang nakita ang kakaiba. Ang daan-daang latest model na K2C1 rifle sa papeles ay napalitan ng mga lumang K2 rifle na may kalawang at sirang piyesa. Ang mga bulletproof vest ay luma at may mababang ballistic protection, at ang karamihan sa mga night vision goggles ay hindi gumagana. May nagpalit ng latest equipment sa gitna at pinalitan ng luma at halos itatapon na. Hindi ito ordinaryong pagnanakaw ng supplies. Ito ay malinaw na betrayal na naglagay sa panganib ng buhay ng mga sundalo na lalabas sa digmaan. Ang galit ay umakyat sa kanyang ulo, ngunit nanatili siyang kalmado. Mas lalo niyang pinalalim ang investigasyon. Sinimulan niyang subaybayan ang path kung saan dumaan ang mga depektibong kagamitan, at sa wakas, sa dulo ng lahat ng papeles, nakita niya ang isang pangalan, Pilipinas Defense. Ito ay isang defense contractor na biglang sumikat at open secret na ang unofficial godfather at main lobbyist nito ay si Teniente General Hector de la Cruz. Ang puzzle pieces ay nagkasama-sama. Gagamitin ni De La Cruz ang kanyang impluensya upang ibigay sa Pilipinas Defense ang kontrata, magbibigay ang Pilipinas Defense ng mga depektibong kagamitan at kikita ng malaki. At si Santiago, ang commander sa field, ay magpapikit ng mata kapalit ng malaking suhol. Nabuo ang malaking triangle of corruption. Ang kailangan niya ngayon ay ang smoking gun na magpapatunay sa kanilang transaksyon. Ang bakas ng pera. Sinimulan niyang hanapin ang paraan upang ma-access ang personal office ni Santiago at ang asset details niya. Ngunit halos imposible ito. Ang opisina ng koronel ay may 21 oras na security at ang kanyang personal information ay lubusang protektado. Doon, dumating ang pagkakataon mula sa hindi inaasahang lugar. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, nagtungo si Santiago sa golf course kasama ang mga staff niya noong weekend. Hindi pinalampas ni Reyes ang pagkakataon. Gumawa siya ng isang cover story na may pamagat na espesyal na pagsusuri ng pasilidad tuwing Sabado at nanatili sa bus. Pagdating ng gabi, nagpalit siya ng itim na damit at nagtungo sa opisina ni Santiago. Ginamit niya ang mga skills na natutunan niya sa paghawak ng high-tech security systems noong siya ay CSAFP pa upang pansamantalang i-disable ang alarm system. Creak. Nagtagumpay siyang buksan ang pinto ng walang tunog. Ang opisina ni Santiago ay puno ng amoy ng kayabangan at kasakiman. Diretso siyang nagtungo sa lamesa, hindi si Santiago ang uri na nagkakalat ng papeles sa lamesa. Siguradong nasa secret safe ang mga importanteng bagay. Tiningnan niya ang paligid ng silid, at sa wakas, nakita niya ang nakatagong safe sa likod ng malaking flag ng Alpha Regiment na nakasabit sa dingding. Ang problema ay ang password. Ito ay isang high-tech digital safe. Kung magkamali ng ilang beses, magti-trigger ang alarm at malolak ang sistema. Pumikit siya sandali at sinuri ang pagkatao ni Santiago. Isang taong mayabang, may narcissism, at nag-iisip na siya ay Diyos. Ano ang gagamitin niyang password, birth date, masyadong simple. May isang bagay na pumasok sa isip niya, Alpha Regiment, ang kanyang unit, ang kanyang pride. Maingat niyang sinimulang input ang mga numero sa keypad ng safe. Ang code ng militar na tumutukoy sa Alpha at ang birth year niya. Click. Kasabay ng isang mabigat na tunog, bumukas ang pinto ng safe. Tama ang hinala niya. Sa loob ng safe ay may tumpok ng pera, ilang bank passbooks, at isang maliit na USB drive. Alam niya agad. Nandito ang lahat. Ginamit niya ang portable copying device na dala niya upang kopyahin ang buong nilalaman ng USB. Makalipas ang ilang minuto, tapos na ang copying. Ibinalik niya ang lahat sa orihinal na estado at umalis sa opisina ng walang bakas. Pagbalik niya sa kanyang bodega, ikinabit niya ang USB sa kanyang laptop nang nanginginig ang kamay. Sa loob ng file ay ang lahat ng hinahanap niya. Ang mga lihim na email ni De La Cruz at Santiago, ang mga bank records ng suhol, ang mga fake na test results ng mga depektibong kagamitan. Ang Pandora's box ng malaking krimen ay bumukas sa harap niya. Ngayon, nakuha na ang lahat ng ebidensya. Sa file na ito, pwede niyang pabagsakin sina De La Cruz at Santiago ng sabay-sabay.
Ngunit hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Alam niya ang klase ni Santiago. Kapag napilitan, gagawin niya ang pinakamasama at pinakamalupit na paraan para lumaban. Naghintay siya. Ang sandali na siya mismo ang tatalon sa hukay ng kapahamakan. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Santiago na nabuksan ang kanyang safe. Walang direktang ebidensya, ngunit alam niya sa kanyang pakiramdam na may mali. Ang hinala niya ay napunta sa isang tao, si Elena Reyes. Alam niya agad. Nalaman ng babaeng ito ang lahat. Nabalutan ng takot at galit, nawalan siya ng kontrol. Nagdesisyon siyang umatake muna bago magsimula ang investigasyon. Ang paraan upang gawing useless ang ebidensya sa kamay niya ay ang ilagay sa kanya ang scar ng spy at whore sa harap ng lahat. Tinawag niya ang kanyang mga lieutenant at sinimulan nilang balangkasin ang pinakamalupit at pinakamasamang plano ng paghihiganti sa kasaysayan. Ang stage ay ang morning assembly kung saan nagtitipon ang lahat ng sundalo. Ang bigkis ng sigarilyo ang napili niyang tool ng paghihiganti. Umakyat si Coronel Santiago sa stage. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa dati, ngunit ang kanyang mata ay nagniningning sa galit. Kinuha niya ang mikropono at sumigaw sa boses na umalinganggaw sa buong plaza. Ngayon, dito sa lugar na ito, kailangan kong ipahayag sa buong regiment ang isang kahiyahiyang katotohanan. May isang traitor na nagtago sa loob ng ating base, na nagtaksil sa ating inang bayan. Ang kanyang boses ay may sobrang galit, tila isang artista. Natuklasan na may isang traitor na nagbenta ng mga military secrets sa kalaban at nagbigay ng sarili niyang katawan bilang suhol. Isang maruming espiya. Sa salitang espiya, nag-ingay ang buong plaza. Nagkatinginan ng mga sundalo, tila hindi makapaniwala. Nasiyahan si Santiago sa kanilang reaksyon, tumigil sandali, at sumigaw ulit. Sino ang walang hiyang traidor na iyon? Ito ay si Mayor Elena Reyes, na pumasok sa base natin sa ilalim ng pretext na logistics evaluation. Ang lahat ng tingin ng mga sundalo ay napunta sa isang bahagi ng hanay kung saan nakatayo si Reyes. Si Reyes ay nakatayo ng matatag, walang anumang pagkabalisa, nakatingin sa stage. Dumating na ang sandali. Inaasahan niya ang lahat. Ito ang huling laban ng isang daga na naipit sa gilid ng bangin. Sa senyas ni Santiago, 4 sa Alpha 5 Teniente Coronel De La Rosa, Teniente Coronel Ramos, Mayor Panganiban, at Master Sargento Torres ay tumakbo palabas ng hanay, tila mga gutom na hyenas. Sinunggaban nila ng husto ang mga braso at paa ni Reyes. Bitawan niyo ako. Sumigaw si Reyes, ngunit hindi niya kaya ang lakas ng 4 na matitipunong lalaki. Walang kalaban-laban, kinaladkad siya patungo sa gitna ng plaza, sa harap ng stage. Nahulog ang kanyang glasses sa lupa at nabasag. Ang malamig at mapanganib na tingin ng commander na nakatago sa likod ng salamin ay nalantad sa harap ng lahat ng sundalo, ngunit sa gitna ng baliw na atmosfera, walang nakapansin. Bumaba si Santiago sa stage at tumayo sa harap ni Reyes na kinaladkad, tiningnan niya ito ng may paghamak at tagumpay. Nangahas kang mag-imbestiga sa akin, ha? Ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng lugar ang Alpha Regiment na ito. Kinuha niya ang hindi lang isang pakete ng sigarilyo, kundi ilang pakete, at kinuyom niya ang 12-dosenang sigarilyo sa isang kamay. Tila gumagawa ng isang sagradong ritual, dahan-dahan niyang sinindihan ang buong bigkis ng sigarilyo. Pshe! Ang apoy ng 12-dosenang sigarilyo ay nagsama-sama at nagningas na tila isang maliit na sulo. Ang matindi at nakakasulasok na usok ay bumalot sa kanyang mukha. Ang mga sundalo sa paligid ay naguluhan noong una. Ngunit ang kabaliwan ni Santiago at ang label na traitor ay unti-unting pumipigil sa kanilang katinuan. Nagsimulang gumana ang mob mentality. Nang sumigaw ang ilan, ang buong plaza ay napuno na ng baliw na sigaw. Sunugin ang traitor. Patayin ang babaeng yan. Ngumiti si Santiago ng may kasiyahan, bitbit ang nagliliyab na bigkis, at lumapit kay Reyes. Walang pakundangan niyang sinunggaban ang buhok niya at hinila patalikod ang ulo. Ang labi niya ay nalantad, walang depensa. Ikinapit niya ang nag-aapoy na bigkis ng sigarilyo malapit sa labi niya. SS. Kasabay ng tunog ng nasusunog na balat, tumagos ang matinding sakit sa kanyang katawan. Sumigaw si Santiago na tila demonyo, sapat upang marinig ng libu-libong sundalo, ibukas mo ang bibig mo, ikaw na matandang reyna. Ipapatikim ko sa iyo ang galit ng Alpha Regiment. Sige nga, tingnan natin kung makakagawa ka pa ng apoy dyan. Kinagat ni Reyes ang labi niya upang pigilin ang pag-iyak. Ang sakit ng nasusunog na labi ay mas mababa kaysa sa kahihiyan at insulto na nararamdaman niya bilang isang sundalo at isang babae. Umiyak siya ng mainit na luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na ang dangal ng AFP. Ang lahat ng inialay niya sa buhay ay dinudumihan ng mga baliw na ito sa harap niya. Ngunit hindi siya gumuho. Para sa sandaling ito, plinano niya ang lahat. Sa gitna ng matinding sakit, ang isip niya ay kasing lamig ng yelo. Ginamit niya ang huling lakas niya upang pilipitin ang katawan niya.
At mariin niyang dinaganan ang pangalawang butones sa itaas na bahagi ng kanyang fatigues. Ang tila ordinaryong butones na iyon ay isang emergency signal device na may pinakamataas na antas ng national security para sa Chief of Staff. Click. Isang napakahinang tunog na walang nakarinig. Ngunit iyon ay isang silent signal na may kategoryang pambansang krisis na direktang ipinadala sa Commander-in-Chief ng AFP. Kasabay ng kanyang location data, ang micro-recorder na nakatago sa butones ay nagpapadala ng lahat ng tunog ng sandaling ito ang sigaw ni Santiago, ang baliw na tawanan ng mga sundalo, at ang sarili niyang pigil na daing direkta sa opisina ng CSAFP. Hindi alam ni Santiago. Nagdeklara lang siya ng digmaan laban sa buong AFP. Akala niya nanalo na siya ng lubusan. Bulong niya sa tainga ni Reyes, sa boses na siya lang ang makakarinig. Wala nang silbi ang ebidensya mo. Na-label ka na ngayon na isang traitor na nagbebenta ng katawan. Mabubulok ka sa kulungan o mamamatay ka sa kamay ko bago iyon. Itinapon niya ang bigkis ng sigarilyo sa lupa at inapakan. At inutusan niya ang kanyang mga tauhan, dalhin niyo ang babaeng ito sa detention cell sa ilalim ng lupa. Ako mismo ang magsisimula ng special interrogation. 4 na opisyal ang nagsimulang hilahin siya ulit, hindi na siya lumaban. Ang kanyang katawan ay kinaladkad sa sahig ng plaza. Inasar siya ng mga sundalo, at ang ilan ay dumura pa sa kanya. Tinanggap niya ang lahat ng insulto, at sa kanyang isip, bumulong siya. Tumawa kayo, kayong mga ipis. Ang tawanan ninyo ang magiging inyong requiem. Inakala nilang binabastos lang nila ang isang daga. Nagkamali sila mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan gamit ang sarili nilang kamay at naglagay ng lapida sa ibabaw nito. Malapit nang bumagsak ang pinaka-nakakatakot na kidlat mula sa langit sa ibabaw ng kanilang ulo. Ang pangalan ng paghuhukom na iyon ay Elena Reyes. Ilang araw ang lumipas mula nang ikulong si Elena Reyes sa detention cell. Ang Alpha Regiment ay tila bumalik sa normal. Ang mga sundalo ay pilit na inalis sa isip ang kabaliwan ng umagang iyon at ang kwento ni Mayor Reyes, ang espiya, ay naging spicy gossip lang sa inuman. Naniwala si Santiago at ang mga tauhan niya na nagtagumpay na sila ng lubusan. Nangarap sila ng maliwanag na hinaharap at nagdiwang. At sa wakas, dumating kay Santiago ang pagkakataon ng kanyang buhay. Isang opisyal na mensahe ang bumaba mula sa Department of National Defense DND. Dahil sa biglaang pagbibitiw ni General Reyes, dati niyang CSAFP, dahil sa health issues, magaganap ang series of promotions sa upper echelons ng militar. At ang pinakamalaking makikinabang sa promotion na iyon ay si Ramon Santiago. Kinumpirma ang kanyang promotion bilang Brigadier General at kasabay nito, siya ay ililipat sa key position bilang Deputy Chief of Staff for Operations, J3 sa AFP Headquarters. Ito ang resulta ng paggamit ng impluensya ni Teniente General De La Cruz sa likod. Nang nawala ang thorn in the eye na si Reyes, sinimulan na ni De La Cruz ang paglalagay ng kanyang mga tao sa mga key position ng militar. Ang promotion ni Santiago ang signal nito. Ang mas dramatic pa ay nagdesisyon silang isagawa ang promotion ceremony ni Santiago at ang inauguration ng bagong CSAFP ng sabay-sabay para sa morale ng militar at bagong simula. Isang unprecedented na event sa kasaysayan ng militar. Ang lugar ay napili, ang COC Ballroom sa Camp Aguinaldo. Ang event ay dadaluhan ng Pangulo, Cabinet Secretaries, at lahat ng generals sa buong AFP. Ito ay ang Festival of Stars. Nabulabog si Santiago nang marinig ang balita. Inakala niya na ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng langit. Kung paanong isinagawa niya ang public execution kay Reyes sa harap ng libu-libong sundalo, gusto niyang patunayan ang kanyang spectacular comeback sa harap ng lahat ng matataas na pinuno ng militar. Si Santiago ay nasa sentro ng atensyon. Nakasuot siya ng Brigadier General's uniform na may isang nagniningning na bituin sa balikat na personal niyang pinasadya. Ang mukha niya ay nagniningning sa kayabangan at pride. Nakipagkamay siya sa mga generals na lumapit para batiin siya, tila siya ang master of the universe. Ang kanyang tapat na aso, ang Alpha 4 dahil nakulong si Reyes, ay nakasuot din ng dress uniform, nakatayo sa tabi niya, at nakikibahagi sa kaluwalhatian ng kanilang master. Congratulations General Santiago. Ikaw talaga ang malaking isda sa militar. Sa wakas, ang tamang tao na ang may bituin. Pamunuan mo ang militar ng maayos. Lahat ng papuri at flattery ay bumuhos sa kanyang tenga. Hindi siya ang hayop na sumunog sa labi ng isang babae sa parada grounds ilang araw lang ang nakalipas, kundi tila isang noble hero na siyang mamumuno sa hinaharap ng militar. Umupo siya sa front row seat na may nakasulat ang pangalan niya. Sa tabi niya, nakaupo si Teniente General De La Cruz, ang kanyang matatag na sponsor, nakangiti ng may kasiyahan. Tinapik ni De La Cruz ang balikat ni Santiago at mahinang sinabi, "Simula pa lang ito, General Santiago. Ang layunin ko ay ilagay ka sa posisyon ng CSAFP. Kaya, magpatuloy ka lang ng ganito. Huwag kayong mag-alala, General.
Gagawin ko ang anumang maruming trabaho para sa inyo. Nagpalitan sila ng lihim ng ngiti na nangangako ng isang masamang hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, umakyat ang Master of Ceremony, MC, sa stage. Sa wakas, nagsimula na ang opisyal na event. Matapos ang pambansang awit, sinimulan ang talumpati ng Secretary of National Defense. Lahat ay maayos at spectacular. Nakaupo si Santiago ng matatag, naghihintay sa sandali ng karangalan na tatawagin ang pangalan niya. Ang kanyang puso ay halos sasabog sa pag-asa. Napikit niya ang mata at naalala niya ang nangyari sa detention cell, ilang araw lang ang nakalipas. Araw-araw siyang pumapasok doon sa ilalim ng pretext na interrogation, at ginagawa niya ang lahat ng pambabastos at verbal abuse. Gusto niyang makita ang kanyang desperasyon at pagguho. Ngunit hindi siya gumuho kailanman. Sa pamamagitan ng nasugatan niyang labi, hindi siya nagsalita, at tiningnan lamang siya ng may paghamak. Ngayon, sa malamig na sahig ng kulungan, sigurado akong umiiyak siya ng dugo habang naririnig ang balita ng aking promotion. Naramdaman niya ang kasiyahan sa pag-iisip nito. Sa wakas, natapos ang talumpati ng kalihim. Ang MC ay sumigaw sa boses na puno ng emosyon. Ngayon, ang isa sa mga bida ng araw na ito, ang promotion ceremony ni Brigadier General Ramon Santiago. Palakpakan natin ng malakas. Ang malakas na palakpakan ay pumuno sa ballroom. Ngumiti si Santiago, tumayo, at naglakad patungo sa stage. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at mayabang, tila naglalakad sa ulap. Tumayo siya sa gitna ng stage at nagbigay ng pinakamalakas at pinakadisiplinadong salute sa Pangulo, sa kalihim, at sa daan-daang bituin na pumuno sa ballroom. Naatasan po ng promotion. Naguulat po. Click. Iyon ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Natapos ang promotion ceremony, at ang huling bahagi na lang ng event ang natitira, ang inauguration ng bagong CSAFP. Dahil sa biglaang pagbibitiw ng dating CSAFP, ang pangalan ng bagong CSAFP ay nanatiling highly classified. Lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay kung sino ang uupo sa No. 1 position ng militar. Kinuha ulit ng MC ang mikropono. Ang boses niya ay may tensyon at kaba na wala kanina. Ngayon, ipakikilala natin ang bagong pinuno na mamumuno sa National Defense ng Pilipinas. Ang CSAFP ay personal na nanguna sa Operasyon Pandora sa loob ng ilang linggo, isang matinding operasyon na nagbura sa chain of corruption sa loob ng militar. Ngayon, matagumpay niyang natapos ang dakilang misyon na iyon at tatayo sa harap natin. Operasyon Pandora. Kumunot ang mukha ni Santiago at De La Cruz. Hindi nila narinig ang pangalan ng operasyon na iyon. Isang masamang pakiramdam ang dumaloy sa kanilang gulugod. Hindi pinansin ng MC iyon at sumigaw ng buong lakas, ang bagong Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Pumasok. Umalpas ang malakas na fanfare, at ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahan, napakabagal, na bumukas. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa pintuan. Si Santiago, na puno ng pag-asa kung sino ang susunod na pinuno, ay nakatingin din sa pintuan. Bumukas ng tuluyan ang pinto, at isang tao ang nakatayo, nakatalikod sa backlight. Sa una, isa lang siyang itim na silhouette, ngunit nang dahan-dahan siyang naglakad papasok sa ballroom, ang lahat ng mata ay napuno ng gulat. Ang taong nakatayo doon ay hindi lalaki. Babae. At sa balikat ng babaeng iyon, 4 na bituin ang nagniningning, nang mas maliwanag pa kaysa sa diamante. Ang taong nakatayo doon ay ang babae mismo na ikinulong niya sa detention cell, sinunog ang labi ng sigarilyo, at ininsulto ng husto, ilang araw lang ang nakalipas. Ang espiya, ang matandang reyna, ang multo sa bodega, Elena Reyes. Tumigil ang oras. Hindi bababat, ang oras ni Santiago, De La Cruz, at Alpha 5 ay tuluyang huminto. Ang malakas na fanfare at ang mahinang ungol ng daan-daang bisita ay hindi nila naririnig. Sa kanilang isip, tanging ang imahe ng isang tao na dahan-dahan, ngunit mabigat, na naglalakad mula sa entrada patungo sa stage ang umiikot. Elena Reyes. Ang babaeng dapat patay na. Ang babaeng dapat naghihirap sa desperasyon sa malamig na sahig ng detention cell. Ang babaeng dapat na naitala sa kasaysayan ng militar bilang ang pinakakahiya-hiyang pangalan. Ang babaeng iyon ay nakasuot ngayon ng 4 na bituin sa kanyang balikat, nakatayo sa pinakamataas na tuktok ng militar ng bansang ito, at naglalakad patungo sa kanila. Hindi na siya nakasuot ng luma at kumupas na mayor's uniform. Ang kanyang spotless white general's uniform ay perpektong sukat, at ang 4 na bituin sa kanyang balikat ay kasing liwanag ng araw. Ang bahagyang peklat sa gilid ng kanyang labi, na galing sa torture, ay hindi nakakabawas sa kanyang ganda, kundi nagdaragdag ng malamig at mapanganib na awtoridad, tila isang badge ng karangalan ng isang mandirigma na bumalik mula sa impyerno. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Clack, clack, clack. Hindi iyon ang tunog ng high heels. Iyon ang tunog ng death sentence mula sa Goddess of Justice na naglalakad,
na pumipiga sa puso ng mga tiwali at nagtatakda ng kanilang kapalaran sa bawat hakbang. Ang mga generals ay pumila sa kanyang dinadaanan at nagbigay galang. Tinanggap niya ang kanilang salute at naglakad nang walang pag-aalinlangan patungo sa stage. Ang kanyang mata ay dumaan kay Santiago na nakatayo ng nanginginig sa stage at tumama ng eksakto sa mata ni Teniente General de la Cruz na nakaupo sa likod niya. Sa maikling eye contact na yon, napagtanto ni de la Cruz. Hindi siya ang gumawa ng sapot ng gagamba, kundi ginulo niya ang pugad ng isang malaking dragon. Sa unang pagkakataon, nawala ang dugo sa kanyang mukha. Si Santiago ay tumatanggi pa rin sa realidad. Ito ay panaginip, isang masamang bangungot. May mali. Kinusot niya ang kanyang mata, ngunit nang dumilat siya ulit, nandoon pa rin si Reyes. Malapit na siya sa stage. Es salute. Isang natatarantang sigaw ng salute ang lumabas sa bibig ng isang tao. Doon lang, ang lahat ng sundalo sa ballroom ay sabay-sabay na tumayo at nagbigay galang sa bagong CSAFP. Maliban kay Santiago. Nanatili siyang matigas, tila nakalimutan kung paano mag-salute at nakatingin lang sa kanya. Umakyat si Reyes sa stage. Una siyang nagbigay galang sa Pangulo at sa kalihim, at pagkatapos ay humarap sa buong ballroom. At tiningnan niya si Santiago na nakatayo sa tabi niya. Nagtama ang kanilang tingin. Nakita ni Santiago ang kanyang katapusan sa mata niya. Wala itong galit o poot. Tanging malamig at walang damdamin na paghamak, tila tumitingin sa isang insekto. Brigadier General Santiago. Ang pangalan niya at ang bago niyang ranggo ay lumabas sa bibig niya. Ang kanyang boses ay umalinganggaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mikropono. Salute. Sa isang mahinang salita na iyon, ang katawan ni Santiago ay nagreaksyon na tila isang makina. Hindi niya namalayan, itinaas niya ang kamay niya at idinikit sa kanyang temple. Ito ang pinakakahiya-hiya at pinakanakakatakot na salute sa kanyang buhay. Inalis ni Reyes ang tingin niya sa kanya at humarap sa pulutong. Dahan-dahan niyang tiningnan ang Alpha 4 na nakaupo sa audience. De La Rosa, Ramos, Panganiban, Torres. Namumutla na ang kanilang mukha, halos huminto ang kanilang puso sa kaba. Isa-isa niyang tiningnan sila, tila walang nakita, at sinimulang basahin ang kanyang inihandang talumpati. Hindi ako mangangako ng mga cliché na tulad ng strong national security o future defense construction. Sa halip, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento. Isang napaka-espesyal na karanasan na personal kong dinaanan ilang araw lang ang nakalipas. Ang lahat sa ballroom ay nagpigil ng hininga, naghihintay sa susunod niyang salita. Tila naririnig ang tunog ng pagbagsak ng puso ni na Santiago at de la Cruz sa sahig. Bumisita ako ng unofficial sa isang field unit kamakailan. Doon, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na tanawin na hindi ko maikakailan na military ito. Tumigil siya sandali at tiningnan ng diretso si de la Cruz sa audience. Nakita ko mismo kung paanong ang dangal at disiplina ng ating militar ay sinisira ng ilang tiwaling sundalo. Nakita ko roon ang isang sundalo na binastos, pinahirapan sa pamamagitan ng apoy ng sigarilyo, sa harap ng libu-libong kasamahan, dahil lang sa siya ay isang babae, at dahil gusto niyang sabihin ang totoo. Nag-ingay ang ballroom. Ang camera flashes ng mga reporter ay nagputukan ng parang baliw. Nakita ko roon ang isang commander na tila demonyo, na nagpaparatang sa kanyang tauhan bilang spy at isinasagawa ang public execution upang itago ang sarili niyang krimen. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Ang tingin niya ay napunta ulit kay Santiago na nasa tabi niya. At nakikita ko ngayon mismo, ang demonyo na iyon, na mayabang na nakatayo rito, may suot na general's rank, sa maluwalhating lugar na ito. Ang kanyang huling salita ay isang death sentence. Ang buong ballroom ay natigilan sa gulat at pagkagulat. Ang lahat ng tingin ay napunta kay Santiago. Hindi na siya makatayo, nanlalamig ang kanyang binti, at muntikan na siyang bumagsak. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanya. Ang kanyang isip ay sumisigaw, hindi alam kung paano tatanggapin ang sitwasyon. Hindi siya pinansin ni Reyes, at sa isang matatag at malakas na boses, ibinigay niya ang kanyang unang utos. Commander of the Military Police. Pakinggan. Ang Commander of the MP, na naghihintay sa likod ng ballroom, ay sumigaw at tumakbo sa harap ng stage. Naghihintay ng utos. Itinuro ni Reyes si Santiago na gumuho at ibinigay ang sentence na nagbukas ng pinto ng impyerno. Arestuhin si Brigadier General Ramon Santiago ngayon din. Sa kasong abuse of authority, attempted murder ng subordinate officer, disclosure of military secrets, at treason. Salute. Sa utos ng MP Commander, ang mga armed MP na naghihintay sa entrada ng ballroom ay pumasok. Walang tigil nilang sinunggaban ang mga braso ni Santiago, at kinuha ang nagniningning na bituin sa kanyang balikat. Hindi. Hindi ito. Ito ay frame up. Wala akong kasalanan. Huli na, sumigaw si Santiago, ngunit walang nakarinig sa kanyang boses.
Kinaladkad siya sa likod ng stage, tila isang hayop na nagwawala. Ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay ay naging pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Hindi pa tapos ang paghuhukom ni Reyes. Ang kanyang malamig na tingin ay napunta ulit sa apat na lalaki sa audience. At, arestuhin ang lahat ng apat na lalaki na nakaupo roon, Teniente Coronel De La Rosa, Teniente Coronel Ramos, Mayor Panganiban, at Master Sargento Torres. Bilang accomplices sa parehong kaso. Ang mga MP ay tumalon sa audience at kinaladkad ang apat na lalaki na nakaupo lang, tila nawalan ng kaluluwa. Wala silang nagawang paglaban. Ang ballroom ay naging chaos. Ang Pangulo at lahat ng bisita ay tumayo, nabalutan ng gulat. Ang mga reporter ay nagpindot ng shutter ng parang baliw upang kunin ang makasaysayang sandaling ito. 2 tao lang ang nakatingin sa lahat ng ito nang hindi gumagalaw. Ang isa ay ang bagong Empress, si General Reyes, na namumuno sa lahat mula sa stage. At ang isa ay si Teniente General De La Cruz, na nakaupo sa front row, nakatingin sa kanya ng may malamig at namatay na tingin. Tiningnan ni De La Cruz ang lahat ng kanyang enforcers na kinaladkad, ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya. Nag-isip siya. Hindi ito magtatapos sa pagputol ng buntot. Mabuti, Elena Reyes. Kung gusto mo ng digmaan, ibibigay ko sa'yo. Tingnan natin kung makakaya mong sirain ang malaking kastilyo na binuo ko sa loob ng ilang dekada. Ang kanilang unseen war ay nagsisimula pa lang. Matapos ang shocking inauguration ni General Reyes, ang militar ng Pilipinas ay nabalutan ng krisis. Ang Pegasus Gate, na pinangalanan ng media, ay kumalat at nagulat at nagalit ang publiko. Nag-organisa si Reyes ng isang special inspection team direkta sa ilalim ng CSAFP at sinimulan ang malaking purge sa buong militar. Sinusubaybayan ang lahat ng pangalan na lumabas sa bibig ni Santiago. Maraming officers at enlisted men ang inaresto o inalis sa posisyon. Ang militar ay tila isang pasyente na sumailalim sa pinakamalaking operasyon sa kasaysayan nito. Sa sentro ng lahat ng chaos na ito, nanatili si Teniente General De La Cruz. Tila siya ang eye of the storm, umiiwas sa lahat ng pagdududa at investigasyon. Walang sinuman, kahit si Santiago at ang mga tauhan niya, ang nagbanggit sa pangalan ni De La Cruz. O, hindi sila makabanggit, ang hindi nakikitang takot na itinanim ni De La Cruz at ang matatamis na gantimpala na ipinangako niya ay nagpatikom sa kanilang bibig. Siya ay nanatiling Emperor of Darkness. Tahimik na pinanood niya ang purge ni Reyes, na nagpapabagsak sa command structure ng militar at morale ng mga sundalo, at ngumiti siya. Lahat ay umaayon sa plano niya. Nagdesisyon siyang dumating na ang oras upang ibigay ang final blow. Isang pagkakataon upang patunayan sa buong militar at sa publiko kung gaano kawalang kakayahan at delikadong pinuno si Reyes at hilahin siya pababa mula sa kanyang trono. Ang stage ay ang Tanggulan ng Kalayaan Shield of Freedom, ang malaking joint maneuver exercise ng Pilipinas-US na nakatakda sa loob ng 1 linggo. Ang Tanggulan ng Kalayaan ay isang taunang exercise, ngunit ang kahalagahan nito sa taong ito ay iba. Dahil sa patuloy na missile provocations mula sa North, ang pinakamalaking bilang ng tropa at state-of-the-art assets ang gagamitin. At ang commander-in-chief ng malaking wargame na ito ay ang bagong CSAFP, si Elena Reyes. Ito ang kanyang unang pagsubok upang ipakita ang kanyang leadership at operational capability sa buong mundo. Nagdesisyon si De La Cruz na gawin ang test stage na ito bilang execution stage niya. Ginawa niyang aktibo ang kanyang malaking underground network na tinawag na Minerva, na binuo niya sa paghawak niya ng logistics at defense system sa loob ng ilang dekada. Ang Minerva ay isang halimaw na puno ng mga tiwaling collaborators sa loob ng militar, defense contractors, at maging foreign agents. Ang una niyang atake ay intelligence. Ilang araw bago magsimula ang exercise, isang report mula sa intelligence headquarters tungkol sa inaasahang enemy routes at strategic targets ang inakyat kay Reyes. Ang report ay tila perpekto. Isang data na galing sa satellite at human intelligence at computer simulation, ngunit ang report na iyon ay fake lahat na ginawa ni De La Cruz. Isang confident niya sa Intelligence HQ ang kumuha ng real data at pinalitan ito ng fake data. Ang pangalawa niyang atake ay logistics. Ang key asset ng exercise ay ang squadron ng F-55 stealth fighters. Sila ang naatasan na neutralize ang enemy air defense sa simula ng exercise. Ngunit, isang gabi bago magsimula ang exercise, isang lihim na operasyon ang isinagawa sa airbase kung saan nakahimpil ang mga fighters. Isang civilian military worker na tauhan ni De La Cruz ang naglagay ng micro-impurities sa jet fuel na isinasalin sa fighters. Ang impurities ay hindi magtitrigger ng engine failure agad, ngunit kapag ginamit ang full power ng fighters, magdudulot ito ng critical damage sa engine turbines at magpa-crash sa kanila. Ang mga state-of-the-art fighters na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay magiging malalaking bomba sa pag-alis pa lang. Ang pangatlo niyang atake ay communication.
Ang tagumpay ng modernong digmaan ay nakasalalay sa information at communication. Ginamit niya ang kanyang collaborator sa Military Communication Command upang maglagay ng software backdoor sa main radar stations at command and control systems. Sa pinaka-critical na sandali ng exercise, plano niyang gamitin ang backdoor ng remote upang maparalyze ang buong radar network ng militar at maputol ang communication ng mga commanders. Ang mga commander na nawalan ng mata at tenga ay tila isang higanteng walang ulo. Nasiyahan si De La Cruz sa kanyang perpektong plano habang umiinom ng wine sa kanyang opisina. Napikit siya at inisip ang mangyayari kinabukasan. Elena Reyes, ipagkakanulo ka ng lahat ng pinagkakatiwalaan mo bukas. Maililigaw ka ng maling impormasyon. Ang mga state-of-the-art fighters na ipinagmamalaki mo ay magiging nag-aapoy na bakal na babagsak sa lupa. At sa huling sandali, mapuputol ang komunikasyon at magiging isang walang kakayahang commander na walang magawa. Ang militar ay malalagay sa chaos at ang exercise ay maitatala bilang ang pinakamasaklap na kabiguan sa kasaysayan. At ang lahat ng responsibilidad ay mapupunta sa Commander-in-Chief, sa'yo. Dudurugin ka ng publiko at mapipilitan ang Pangulo na paalisin ka, at ang aking tao ang uupo sa posisyon mo. Ngumiti siya. Isang napakayabang at malupit na ngiti. Umaga ng exercise day. Ang Operation Control Room sa underground bunker ng AFP headquarters ay puno ng tensyon, tila may digmaan na. Nakaupo si Reyes sa command chair, nanonood ng real-time updates sa war screen, tila maayos ang lahat ayon sa plano. Kasakuluyang oras 05:30. F-35 Squadron, tapos na ang pag-alis, naglalayag patungo sa target. Ground Forces, nag-advance patungo sa inaasahang ruta ng kalaban. Walang problema. Sa bawat report, napabuntong hininga ang mga opisyal sa control room, ngunit tanging ang mukha ni Reyes ang nanatiling malamig. Ang kanyang mata ay hindi nakatingin sa flashy graphics ng war screen, kundi tila tumitingin sa hindi nakikitang bagay sa likod nito. Hindi siya nakatulog ng maayos kahit isang gabi mula pa noong inauguration. Alam niya na hindi lang tatalikod si De La Cruz. Siguradong gagamitin niya ang exercise na ito bilang stage para sa lahat ng kanyang paghihiganti. Ramdam niya na ang kaaway ay hindi sa labas, kundi nasa loob. Sa loob ng ilang araw, lihim niyang sinuri ang lahat ng intelligence report line ng AFP. Inutusan niya ang kanyang mga dating tauhan, ang ilang pinakapinagkakatiwalaang intelligence agents, na magbigay ng shadow report bukod pa sa opisyal na report. At sa wakas, kagabi, nakita niya ang napakaliit, ngunit nakamamatay na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang reports, ang opisyal at ang shadow. May nag-iiba sa impormasyon. Ang puso niya ay lumamig. Nagsimula na ang atake ng kaaway. Lumapit ang kanyang aide at humingi ng final word para sa pagsisimula ng exercise. Tumayo si Reyes. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita sa lahat ng opisyal sa control room at sa lahat ng units sa field. Ang kanyang boses ay malakas at hindi nanginginig. Mga sundalo, sisimulan natin ngayon ang tanggulan ng kalayaan exercise na nakasalalay ang kapalaran ng AFP. Huminga siya sandali. At nagdagdag siya ng isang kakaibang utos na walang sinuman ang umasahan. Gayunpaman, lahat ng orihinal na operation plans ay ika-cancel. Mula ngayon, ang lahat ng units ay susunod lamang sa aking direktang utos. Simula ng Operation Pang-aso. Operation Pang-aso, Fox Hunt. Ang lahat ng opisyal sa control room ay nagulat. Sa simula ng exercise, inihayag ng Commander-in-Chief ang pag-cancel ng lahat ng operation plans at nagdeklara ng dictatorial command. Isang utos na halos coup-d'etat sa kasaysayan ng militar. Tanging si Reyes lang ang nakakaalam. Hindi ito exercise. Ito ay isang malaking bitag upang manghuli ng tunay na kalaban na nagtatago sa loob ng militar, ang Unseen Fox. Nagsimula siyang gumamit ng counter-trap sa bitag ni De La Cruz, isang mapanganib na gamble upang isabit ang tali sa kanyang leeg. Ang dis ay inihagis na. At ang kapalaran ng buong AFP ang nakataya. Ay kakancel ang lahat ng operation plans. Sa bombshell declaration ni Reyes, ang underground bunker ay tuluyang nanlamig. Ang 12-dosenang opisyal ay nakatingin sa kanilang commander-in-chief, nakalimutan na huminga. Ang pagbaligtad sa lahat ng plano bago magsimula ang exercise ay isang desisyon na gagawin lang ng isang commander na umamin sa sariling kawalang kakayahan o ng isang baliw. General, ano po ang sinasabi nyo? Paanong wala tayong plano? Ang Chief of Operations ay natataranta, ngunit itinaas ni Reyes ang kamay niya at pinigilan ang salita nito. Ang kanyang mata ay hindi nakatingin sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mata ay nakatingin sa isang tao, si De La Cruz, na nanonood ng sitwasyon sa kung saan. Nakikita mo ba, Hector De La Cruz, kung paanong babaligtarin ko ang magarbong handaan na inihanda mo? Malamig siyang bumulong, ngunit sa isang boses na umalingaw-ngaw sa lahat ng speakers ng bunker at ng buong militar, ibinigay niya ang kanyang tunay na unang utos.
Utos sa Air Force. F-35 Squadron, cancel ang misyon ngayon din at mag-emergency landing sa pinakamalapit na US Air Force Base. May nakitang seryosong defect sa eroplano. Ulitin. Lahat ng squadron mag-emergency landing agad. Di-defect sa eroplano? Ang nagulat na boses ng Air Force Commander ay narinig sa speaker, ngunit ang boses ni Reyes ay may absolute power na hindi tumatanggap ng pagtatanong. Ito ay utos. Sa war screen, ang mga icon ng 12-12 ng fighter jets na lumilipad ay sabay-sabay na nagsimulang bumalik. Sa parehong oras, sa kanyang secret bunker, ang mukha ni De La Cruz ay nagpakita ng pagkagulat sa unang pagkakataon. Paanong nalaman niya ang defect sa eroplano? Hindi kaya nagkataon lang? Pilit niyang inalis ang kanyang pagkabalisa, okay lang. Kahit mawala ang ilang fighter, hindi ito makakaapekto ng malaki sa plano ko. Ang tunay na bitag ay nasa ground forces. Ngunit ang susunod na utos ni Reyes ay muling lumampas sa kanyang inaasahan. Utos sa ground forces. Ang main unit na umaatake ay itigil ang pag-atake ngayon at lumipat sa defense posture sa kasalukuyang posisyon. Ang original na target ay enemy bait, ang tunay na target ay iba. Itinuro niya ang isang lugar sa operation map. Iyon ay isang ordinaryong basin area na hindi man lang nabanggit sa opisyal na report at walang pumapansin. Lahat ng artillery at missile units, target ang coordinate Alpha 7 ngayon din. Sa utos ko, sisirain niyo ang lugar na iyon, walang matitirang kahit 1 pulgada ng lupa. Pero general, isang walang laman na basin lang iyon. Nakikita ko. Maikli ang sagot ni Reyes. Nakatago roon ang puso ng kaaway dahil sa kanyang kumpiyansa. Walang naglakas loob na magtanong pa. Napuno ng kanyang karisma ang buong bunker. Ang ground forces ay nagsimulang gumalaw ayon sa kanyang utos, kahit sa gitna ng chaos. Ang daan-daang K9 self-propelled howitzers at MLRS rocket launchers ay sabay-sabay na tumalikod patungo sa Alpha 7 coordinate. Nagsimulang maramdaman ni De La Cruz ang seryosong krisis. Alpha 7. Paanong nalaman niya? Iyon ang lugar kung saan nakatago ang tunay na kaaway, na tanging ang aking shadow report team lang ang nakakaalam. Napagtanto niya ang kakilakilabot na katotohanan na may spy na nagtatago sa kanyang intelligence network na hindi niya alam. May isang tao na nagbabasa sa kanyang plano ng reverse. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ngunit may huling trump card pa siya. Ang communication jammer, pwede pa rin niyang paandarin ang jamming na yon at ilagay ang buong militar sa chaos. Oo, ngayon na. Sa sandaling sinubukan niyang paandarin ang backdoor program ng remote, isang maliit na window ang lumabas sa sulok ng war screen. May pangalan ng isang kakaibang unit na nakasulat doon. Call sign, Argus Drone Squadron. Ay, ano yan? Argus Squadron. Mayroon ba tayong ganyang unit? Bulong ng Chief of Operations. Walang sinuman, kahit ang key officers ng AFP, ang nakakita sa pangalan ng unit na iyon. Sa wakas, isang mahinang ngiti ang lumabas sa labi ni Reyes. Oo, mayroon. Ang unit na ako lang ang nakakaalam. Kinuha niya ang mikropono at nag-utos sa hindi kilalang unit. Argus Squadron, naririnig niyo ba? Simulan ng ghost hunt. Target ang lahat ng transmission sites na sumusubok na i-jam ang ating communication. Huwag palalampasin kahit isa. Pagbagsak ng kanyang utos, 12-12 ng bagong icon ang lumabas sa operation map. Iyon ay isang squadron ng state-of-the-art stealth attack drones. Ang Argus ay isang next-generation weapon system na lihim na binuo ni Reyes kasama ang Defense Science Research Institute bago siya naging CSAFP. Tanging siya at ang Pangulo lang ang nakakaalam sa pagkakaroon nito. Ang tunay na trump card ng Pilipinas. Nagduda si De La Cruz sa kanyang mga mata. Ang hindi kilalang mga drones na iyon ay tila naglalabas ng laser, tumpak na hinahanap ang location ng backdoors na itinanim niya. General, nag-uulat, maraming suspect ng espionage ang inaresto sa Communication Command at sa major radar sites. Natigil ang sistema dahil sa hindi kilalang atake. Sunod-sunod ang reports ng mga communication officers. Ang Argus Squadron ay hindi lang naghahanap ng transmission sites. Gumagamit sila ng EMP attack upang sirain ang backdoors ng physically at kasabay nito, i-neutralize ang mga tauhan ni De La Cruz na nasa site. Ang huling trump card ni De La Cruz ay nabasag sa hangin, natalo siya ng lubusan. Ang lahat ng kanyang plano ay nabasa, at lahat ng kanyang enforcers ay naputol. Hindi na siya ang Emperor of Darkness na nagtatago, kundi isang daga na nakulong sa hukay, hubad at walang magawa. Nanood si Reyes sa lahat ng sitwasyon at ibinigay ang final blow. Utos sa buong militar, simulan ang total attack sa target coordinate Alpha 7. Kasabay ng kanyang utos, daan-daang kanyon ang sabay-sabay na nagpaputok. Krrrr. Boom! Sa isang malakas na tunog na tila pinitas ang langit at yumanig ang lupa, libu-libong bala at missile ang lumipad patungo sa Alpha 7 basin.
Pagkatapos ng ilang sandali, ang real-time footage na kinunan ng Argos drone ay lumabas sa war screen. Ang lugar na tila isang ordinaryong basin ay naging isang malaking fire pit. At sa gitna ng apoy, daan-daang enemy tanks at armored vehicles na nakatago sa ilalim ng camouflage ay walang kalaban-laban na sumasabog. Ang kanyang shadow report ay tama. Ang exercise ay natapos sa isang unprecedented na malaking tagumpay. Isang legendary battle kung saan nalampasan ang critical crisis sa pamamagitan ng genius decision ng Commander-in-Chief at isang secret weapon na walang nakakaalam. Ang pangalan ni Elena Reyes ay itatala sa kasaysayan ng militar bilang myth kasama ang Battle of Alpha 7. Sa secret bunker, nakatingin si De La Cruz sa screen nang walang laman ang mata. Hawak niya ang wine glass, nanginginig. Tapos na ang lahat. Ang knife of investigation ay tumatama na sa kanyang puso. Ngunit hindi pa niya alam. Ang tunay na showdown na inihanda ni Reyes ay hindi pa tapos. Hindi siya kontento sa panalo lang, gusto niyang i-execute ang kalaban sa pinakakahiyahiyang paraan, sa harap ng lahat ng tao. Ang kanyang huling hunt ay magsisimula pa lang. Sa sumunod na araw, ang National Security Council, NSC, meeting ay ginanap sa underground bunker ng Malacañang. Ang hangin sa meeting room ay mabigat at malamig. Sa paligid ng oval meeting table, nakaupo ang Pangulo, ang Prime Minister, ang National Intelligence Director, ang Secretary of Foreign Affairs, at ang Secretary of National Defense, ang pinakamataas na pinuno na responsable sa national security. Si Teniente General De La Cruz ay dumalo rin bilang Head of Defense Acquisition. Pilit niyang tinago ang galit ng nakaraang gabi at sinubukan niyang maging kalmado. Hanggang sa huli, inaalam niya ang mga cards ni Reyes. Naniniwala pa rin siya na may loophole siya. Ang Pandora's Box ay ligtas at walang direktang ebidensya na umiiral sa mundo upang ikulong siya. Ang pangunahing agenda ng meeting ay ang report tungkol sa tanggulan ng kalayaan exercise at ang posibilidad ng karagdagang provocation mula sa kalaban. Ang meeting ay maayos. Si Reyes, bilang CSAFP, ay nag-report kung paanong nalampasan ang krisis at nagtapos sa malaking tagumpay, gamit ang kanyang tipikal na kalmado at lohikal na tono. Sa kanyang report, wala siyang binanggit tungkol kay De La Cruz o sa internal enemy. Tila isa lang itong simple exercise report. Si De La Cruz ay napabuntong hininga. Wala talaga siyang ebidensya. Kahit gumawa pa siya ng gulo, wala siyang magagawa. Malapit nang matapos ang meeting, nang magtanong ang Pangulo kay Reyes. Ang tagumpay mo kahapon ay kahanga-hanga, General Reyes. Ngunit ang kahinaan sa intelligence at logistics system sa loob ng militar ay isang problema na kailangan nating harapin. Mayroon ka bang countermeasures para dito? Ang lahat ng tingin ay napunta kay Reyes. Tumayo siya, tila naghihintay sa tanong. May hawak siyang isang maliit na USB drive sa kamay niya. Mayroon po, Pangulo. At ang root cause at ang solusyon ng problemang iyon, ipag-report ko sa inyo ngayon din. Kinuha niya ang USB at ikinabit sa large screen sa gitna ng meeting room. Ang ipapakita ko sa inyo ay hindi lang isang report. Ito ang reality ng malaking cancer na kumakain sa puso ng ating militar sa loob ng huling 20 taon. Ang puso ni De La Cruz ay tumigil. Ang USB na iyon, hindi kaya, isang file ang lumabas sa screen. Ang file name ay isang salita, Pandora. Where are? Sa mahinang ingay, binuksan ang file, at sa susunod na sandali, ang lahat ng attendees sa meeting room ay napabuntong hininga. Ang lumabas sa screen ay walang katapusang series ng mga numero, pangalan, at petsa. Ito ang record ng lahat ng krimen na ginawa ni De La Cruz sa loob ng huling 20 taon. Ang bilyon-bilyong suhol na tinanggap niya mula sa mga defense contractors kapalit ng mga depektibong kagamitan, ang funds na tinanggap niya para sa promotion ng mga high-ranking officers. Maging ang record ng pagbebenta niya ng military secrets sa kalaban. Ang kanyang masamang kasaysayan ay nalantad ng walang natira sa harap ng pinakamataas na pinuno ng Pilipinas. Ito ay fake, ito ay frame up, ginawa ng babaeng ito upang islander ako. Tumayo si De La Cruz, sumisigaw. Ang kanyang mukha ay maputla. Pilit siyang tumanggi, ngunit walang naniwala sa kanyang salita. Ang ebidensya sa screen ay masyadong detailed at malinaw. Ang video ng bank transaction ng pera na pumapasok sa kanyang secret account. Ang CCTV footage niya na nakikipagkita ng lihim sa mga arms brokers. Ang audio recording ng kanyang boses sa telepono. Walang kahit isang maliit na loophole para makatakas siya sa Pandora's Box. Tiningnan ni Reyes si De La Cruz na nagwawala at ibinigay ang final blow. Naglagay siya ng isa pang video file sa screen. At ito ay ang video na nagpapakita kung ano ang ginawa ng taong nasa tuktok ng lahat ng katiwaliang ito upang itago ang kanyang krimen. Sa video, lumabas ang madilim na Office of the Head of Defense Acquisition. At sa loob, may kausap si De La Cruz sa telepono. Ang video ay kinunan ng isang hidden camera at hindi masyadong malinaw, ngunit ang boses niya ay malinaw na naririnig. Ang tanga ni Santiago, sinira niya ang lahat,
pero okay lang. Si Elena Reyes, ako ang bahala sa kanya. Sa exercise next week, ilang F-35 ang magka-crash at ang communication network ay magiging paralisado. Ang lahat ng responsibilidad ay mapupunta sa kanya. Ang militar ay malalagay sa chaos at doon, babalik tayo sa kontrol. Iyon ang video na kinuna ng microcamera na inilagay ni Mayor Sofia Garcia sa opisina ni De La Cruz na isinugal ang kanyang buhay. Ang perpektong ebidensya kung saan inamin ni De La Cruz ang lahat ng kanyang conspiracy sa sarili niyang bibig. Nang matapos ang video, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa meeting room. Si De La Cruz ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mata ay walang laman, tapos na ang lahat. Natalo siya ng lubusan. Ang tumigil sa katahimikan ay ang Pangulo, na galit ang mukha. Hinampas niya ang lamesa. Boom! Sumigaw siya sa security chief na responsable sa kanyang security. Security chief. Ngayon din, arestuhin ang national traitor na iyan. Huwag niyang hayaang gumalaw kahit isang hakbang. Sa matinding utos ng Pangulo, ang mga armed security personnel na naghihintay sa labas ay pumasok. Walang tigil silang lumapit kay De La Cruz at sinunggaban ang mga braso niya. Huwag. Huwag niyo akong hawakan. Alam niyo ba kung sino ako? Huli na, sumigaw si De La Cruz, ngunit walang silbi. Walang kalaban-laban siyang napigilan ng presidential security. Ang tatlong bituin sa kanyang balikat ay walang awang inalis. Ang Emperor of Darkness na namuno sa militar ng lihim ay kinaladkad mula sa kanyang trono sa pinakamagarbo at pinakakahiyahiyang paraan. Habang kinaladkad siya, tumingin siya kay Reyes na nakatayo sa stage. Ang kanyang mata ay may kakaibang emosyon, hindi galit o poot. Ito ay acceptance of defeat. Ikaw na ang nanalo. Walang salita si Reyes, at tiningnan niya ang kanyang katapusan ng may malamig na tingin. Hindi siya gumawa ng personal na paghihiganti. Binunot niya ang bulok na puno mula sa ugat at nagtanim ng bagong binhi ng pag-asa sa lugar nito. Lumapit ang Pangulo at hinawakan ang kamay niya. General, hindi, General Reyes, maraming salamat, iniligtas mo ang AFP ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, natapos ang mahaba at matinding digmaan. Ang dilim ay naglaho, at oras na upang sumikat ang bagong umaga. Ang Pandora's Box na inilantad ni Elena Reyes sa National Security Council ay naging isang malaking tsunami na lumamon sa buong militar. Isang Special Investigation Committee para sa paglaban sa katiwalian ang itinatag direkta sa ilalim ng Pangulo at siyempre, si General Reyes ang hinirang na chairman. Hawak niya na ngayon ang power of command bilang CSAFP at ang matinding knife of justice upang putulin ang lahat ng katiwalian sa loob ng militar. Ang una niyang target ay ang lahat ng parasites na nakakapit sa sapot ni De La Cruz. Ang mga pangalan na nakatala sa Pandora's Box ay walang exception na hinatulan. Dose-dosenang general-level officers ang nawalan ng bituin at umalis sa serbisyo at daan-daang colonel-level at captain-level officers ang hinatulan ng pagkabilanggo o dishonorable discharge. Ang Logistics Command at Defense Acquisition ay halos na disband dahil sa malaking pagbabago. Ang mga defense contractors na sangkot sa procurement scandal ay nagsara at ang kanilang mga CEO ay hinatulan. Sa prosesong ito, natila isang bloody purge, na natili si Reyes sa isang prinsipyo, huwag kamuhaan ang tao, kundi ang kasalanan. Hindi lang siya nag-focus sa punishment. Ginusto niyang baguhin ang buong sistema ng militar. Gumawa siya ng bagong transparent procurement system at nagtatag ng isang fair promotion system kung saan ang ability at merit lang ang basehan. Pagkatapos ng ilang buwan, sa wakas, ibinigay ang final verdict kina De La Cruz, Santiago, at Alpha 5. Hinatulan ng military court si De La Cruz ng life imprisonment, ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng kasalukuyang batas, para sa lahat ng kaso tulad ng treason at crimes against the state. Ang Emperor of Darkness, na minsan ay namuno sa militar ay kailangan ng mabulok sa isang isolation cell nang walang sinag ng araw habang buhay. Sina Santiago at ang mga tauhan niya ay sinentensiyahan din ng matitinding parusa at naglaho sa kasaysayan. Matapos ang mahaba at malakas na bagyo ng purge, ang AFP ay sa wakas ay makakabangon at maghahanda para sa bagong umaga. Epilogo, ang bagong umaga. Isang taon ang lumipas. Air Base sa Western Luzon. Si General Elena Reyes ay nakatayo sa observation deck, pinapanood ang mga batang pilots na sumasakay sa mga bagong FA-50 fighter jets na inilagay na sa serbisyo. Sa tabi niya, nakatayo si Coronel Cruz, na ngayon ay kanyang pinagkakatiwalaang right-hand man. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang mga FA-50 ay isa-isang umalis sa runway at umakyat sa asul na langit. Ang mga fighter jets ay nagpakita ng magandang formation at nakasisilaw na maneuver. Hindi sila ang mga defective equipment na laruan sa kamay ni De La Cruz. Ito ang bunga ng Philippine technology na binuo sa pamamagitan ng transparent at efficient procurement system kung saan walang penny ng people's money ang nasayang.
Napakaganda, sabi ni Coronel Cruz, humanga. Ngumiti si Reyes at sumagot, tama. Iyan ang tunay na mukha ng militar na kailangan nating protektahan. Hindi na isang kasangkapan para punan ang bulsa ng sinuman, kundi mga steel wings na umiral para protektahan ang ating inang bayan at mga mamamayan. Sa loob ng isang taon, hindi siya nagpahinga kahit isang araw. Inialay niya ang lahat upang muling itayo ang gumuho na militar. Sa simula, marami ang kumontra sa kanyang radical reform, ngunit hindi siya natinag. Sa harap ng kanyang sinseridad at overwhelming leadership, nagsimulang magbago ang militar. Ang sigla ay bumalik sa mata ng mga sundalo, at ang mga opisyal ay nag-focus lamang sa combat readiness sa halip na politics. Ang militar ay sa wakas ay bumabalik sa pagiging isang tunay na military. Naalala niya ang Alpha Regiment. Nang mawala si Santiago, isang batang major na nagpakita ng genius sa wargame ang naging bagong regiment commander. Siya ay isa sa mga commander na pinaka-nakakaunawa sa reform agenda ni Reyes at muli niyang sinasanay ang Alpha Regiment upang maging elite force ulit. Tila, nasa tamang lugar na ang lahat, sabi ni Coronel Cruz. Tumango si Reyes. Malapit na ring matapos ang kanyang term. Alam niya na ang kanyang role ay tapusin ang luma at may sakit na panahon at buksan ang pintuan para sa bago. Ngayon, oras na upang hayaan ang mga bata at may kakayahang officers na tumakbo sa bagong pundasyon na ginawa niya. Tiningnan niya ang FA, 50 Squadron sa langit at tahimik na bumulong, simula pa lang ito. Simula pa lang. Ang kanyang mata ay nakatingin sa mas mataas na langit, sa mas malayo pang hinaharap. Ang isang tingkayad ng sigarilyo ay kayang magsunog ng isang malaking gubat. Ang isang nakakainsultong aksyon ay kayang maging mitsa na magsusunog sa buong tiwaling imperyo. Ang kwento ni General Elena Reyes ay nag-iiwan sa atin ng maraming kaisipan. Madalas nating nararamdaman kung gaano kaliit ang kapangyarihan ng isang individual sa harap ng malaking sistema at mga katiwalian, at tayo ay natataranta at tumatahimik. Ngunit pinakita niya sa atin kung paanong ang tapang ng isang tao na handang isugal ang lahat laban sa kawalan ng katarungan ay kayang magpabago ng mundo. Ang punto kung saan sumabog ang kanyang galit ay hindi lang noong nasaksihan niya ang katiwalian, kundi noong ang dangal niya bilang isang sundalo at isang tao ay yupakan sa pinakamalupit at pinakabastos na paraan. Ang kwentong ito ay nagtatanong sa atin, kapag inatake ang iyong dangal at dignidad, tatahimik ka ba? O lalaban ka? Ang katarungan ay maaaring dahan-dahan dumating. Ngunit ang paniniwala na darating ito hanggat hindi ka sumusuko. At ang pag-asa na walang anumang dilim ang kayang manalo sa will ng isang tao na naglalabas ng sarili niyang liwanag. Ang kwento ni Elena Reyes ay ang patunay ng pag-asa na iyon. Mga mambabasa, kung kayo si Elena Reyes, anong desisyon ang ginawa niyo sa harap ng nakakainsultong apoy ng sigarilyo ni Santiago? O baka naman, nakaharap na natin ang maliliit at malalaking Santiago sa sarili nating buhay. Ano ang inyong saloobin? Ibahagi ang inyong damdamin at mga karanasan sa kawalan ng katarungan sa inyong buhay sa comment section. Ang bawat matapang na boses ninyo ay kayang maging isa pang Pandora's Box na magpapabago sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig.